Parang dapat nakakaunawa ng aking pangalaman. Ano ka mag-aral sa Lord? Ito ay first Sunday ng Influence. At ngayon po ay pili pa tayo sa ating sakit. May panibagong pangalaman tayo sa kabuuan ng Amen? Excited na sa anniversary. Lalo si Lord, excited na. Amen ba? Amen mo ba? Amen! Excited na. Hindi ko? Itutuloy ko natin. Hindi natin. Baka hindi ma-record ng ano. O, ayan. At least naalala ko yung microphone. Kasi yung recording po natin, hindi lang tayo yung nakikinig. Mayroon ding nakikinig na ibang church na sana ay dumami pa. Amen. Kung ma-share natin yung ating recording. Wala man tayo sa Paris, nakakarating ang mensahe ng Lord ay nakakarating sa kanila. Amen? Amen. Muli, itutuloy natin yung ating pag-aaral sa ating annual theme na enlarge or enlarging our territory. Nakita naman natin, di ba, unti-unti, may nadadagdag, maaring may mawawala, may darating, at marami din ang humahakbang na sa paglilingkod. Amen? Gusto nyo bang i-request ulit si Pastora Peli na mag-preach? Napagpala po ba? Amen. O, may request na. Tingnan ko nga ulit yung mga kamay. Ngayong, sige po, babalikan natin. Ito talaga yung main verse natin para sa ating team. Mula sa Isaiah 54 verses 2 to 3. Ang utos ng Panginoon dito at inuutos din sa atin, enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. Kasi yung tahanan nila, ang panambahan nila, yung templo nila, nakatent lang. Nung kapanahunan ni Abraham, kapanahunan ni Moses, nakatent lang sila. Nagkaroon lang sila ng templo nung dumating na yung kapanahunan ni Haring David na ipinatupad ni Haring Solomon. Siya yung nagbigay ng pinakamagandang templo. At pagdating sa 3, ang utos dito, you will spread out to the right and to the left. Alam niyo po ba kung alin yung kanan at kaliwa niyo? Hindi kayo nalilito. Kasi yung experience ko dito sa mga batang dumaan sa mga kamay ko, pagdating sa left and right, nalilito. Si Charles yata ang pinaka-nalito. Amen. Tapos ang ano nun, lagyan ng singsing. Alam na niya kung alin yung may singsing. Yun yung kanan at yung kaliwa ay wala. Amen. Tapos sabi dito, spread out to the right and to the left. Yan ay utos. Kung papalawakin, ang galaw muna ay kaliwa kanan.
Amen? Maaring pwedeng forward, backward, pero dito ang utos muna ay right and left. Kasi iyon yung mas madali. Siguro doon sa pagtatayo ng kanilang tent, mas madali na lakihan kung sa kanan at kaliwa. Sa extension ng bahay, alin ang mas madali? Left and right din. Depende sa sukat ng lote. Amen? Kasi pwedeng upward, di ba? Kung wala ka ng tatayuan, wala ka ng lote, pataas na ang pagpapalaki mo. Amen? Dugtungan natin, your descendants will dispossess nations and settle in their desolate city. Magbibigay talaga ng teritoryo ang Panginoon. At nung panahon nila, nagpapalaki pa lang sila, yung lipi ni Abraham at yung 12 tribes ni Jacob na naging Israel, nagpapalaki pa sila. Kaya nagko-conquer pa sila ng mga lupain na hindi natin maikukumpara natin yan sa isang iglesia na kung saan nagsisimula pa lamang. Tayo, bilang pangatlong taon, magtatatlong taon, nagsisimula pa rin tayo. Amen. Na nakikita natin yung galaw ng Panginoon, kung paano tayo gagabayan sa pagpapalaki, pagpapalawak. Basahin natin sa Tagalog. Palawakin mo ang lugar ng iyong tolda at iladlad mo ang mga tabing ng iyong mga tahanan. Huwag kang umurong. Walang urungan. Dahil ang utos ng Diyos ay ipapatupad niya. Kasama ka man o hindi, ipapatupad niya yan. Habaan mo ang iyong mga lubid at patibayin mo ang iyong mga tulos para hindi madaling magita. Kaya kailangan patibayin. Kung mas malalim yung baon ng tulos, mas matibay siya. Kahit may bagyo, kahit malakas ang hangin, hindi siya tatangayin. Pagdating sa verse 3, sapagkat ikaw ay kakalat ng malayo sa kanan at sa kaliwa, at aangkinin ng iyong lahi ang mga bansa, at patitirahan ang mga bayang iba. Mananakop tayo. Pero, yung pagpapalawak natin sa pamagitan ng pag-angkin, sabi nga, ang inaangkin natin, yung hindi pa sa Diyos. Amen? Hindi natin aangkinin yung pag-aari na ng iba. Ang aangkinin natin ay yung ibibigay ng Panginoon. Kasi kung saan ka ipinasok o saang kongregasyon ka ipinasok, doon ka itinalaga ng Panginoon. Dahil doon ka gagawing kagamit-gamit. Ang theme natin, prepare for territorial expansion. Gusto ko sanang gamitin invasion, pero hindi naman tayo makikipagdigma masyado. Expansion na lang muna. Although yung spiritual na nagalaw, para yung maiyahalin tulad natin sa isang digmaan. At tulad yung nasa dyan sa mundo, meron tayong, ang utos ng Diyos, malaganapan, tama ba? Malaganapan yung kabuuan ng mundo. Sabi nga, to the ends of the earth. Wala nga dulo yung mundo. Tingnan mo, bilog. Nasaan yung dulo niya? Pero, pwede siyang palaganapin. Utang na ako. Pwede siyang, yung circumference na pwede siyang maabot. Diba? Pwede siyang mula doon, papunta dito. Pwede siyang pag-ikot niya mula sa taas, pa ilalim naman. Amen?
pwede siyang malaganapan. At ngayong Abril, papasukan natin, paano natin gagawin? Hindi ko nalagyan ng Tagalog. Paano tayo maghahanda para sa territorial na pagpapalawak? Ano yung gagawin natin paghahanda? Diba sabi, tayo ay lumaganap mula kaliwa at kanan. Kaliwa at kanan. Ang sabi dito sa Exodus 23 verse 31, I will establish your borders. From the Red Sea to the Mediterranean Sea, and from the desert to the Euphrates River. I will give into your hands the people who live in the land. Malinaw ha, I will establish your border. I will give into your hands the people who live in the land. And you will drive them out before you. Sabi nga, kung hindi sila para sa atin, papalayasin natin sila. Pero yung para sa atin, mananatili. Amen? Yung hindi para sa atin, minsan kusa na silang umaalis. Amen? Di mo na kailangang paalisin. Kusa na lang siyang mawawala. Sa Tagalog, aking ilalagay ang inyong hangganan mula sa dagat na pula hanggang sa dagat ng Pilistia at mula sa ilang hanggang sa Euphrates sapagkat aking ibibigay sa iyong mga kamay ang mga nananahan sa lupain at iyong papalayasin sila sa harapan mo. So may tinalaga na ang Diyos na ito ay hindi lang sa bansang Israel, ito maging sa kapanahunan natin ay inuutos at inaatas pa rin ng Diyos sa pamamagitan ng mga iglesia niya. Amen. Bakit? Kailangan marinig yung mabuting balita ng Panginoon. Kailangan mahanap yung mga kaluluwang nawawala. Iba yung nawawala sa nagwawala. Amen? Ang hahanapin natin, yung nawawala lang. Hindi lang nila kasi alam eh. Wala lang silang alam patungkol sa Diyos. Kaya hahanapin natin yung mga kaluluwa na yon. Kaya naman, para sa pagpapalawak ng ating hangganan, mayroon tayong, sabi nga, yung hangganan, border or boundaries, yung muhon din ba parang hangganan? Palatandaan din yun ng nasasakupan mo. Pero yung muhon, it's more of parang sa mga magkakadikit na lupa na. Amen? Tama ba? Dito nga wala akong makikitang muhon. Doon nga sa Camellia, sa Provence, ginuhitan lang ginuhitan lang yung semento, pininturahan. Kaya ang pag-aaralan natin, hintayin muna natin lumipad yung ibon, ay mapa. Mapa ng ano yan? Ha? Mapa ng anong bansa yan? Aba, very good. Ha? Canada raw. Anong mapa yan? Pilipinas. Hindi tayo lalayo. Sabi nga, yung bawat kulay at bawat guhit dyan, iyan ay representasyon ng teritoryo. Iyan ay representasyon ng anong mga lupa o lupain at ano yung kanilang mga hangganan. Amen? Kaya ang dapat nating maintindihan, understanding territorial borders, pag-unawa sa mga hangganan ng teritoryo.
Sabi nga natin, kakalat na tayo sa kaliwa at sa kanan. Pero, may mga borders yan. Bago tayo pumasok, bago tayo kumalat, bago tayo pumunta sa isang lugar, dapat kilalanin muna natin what's inside the border. Napapa-English ako. Kailangan, bago tayo pumasok sa isang lugar, bago natin pasukin yun, marami tayong dapat malaman. Para pagpasok natin, alam natin kung paano kukonekta sa kanila, alam natin kung paano tayo magre-reach out sa kanila, alam natin kung paano natin kukunin yung interest nila. Napakahalaga yun. Kasi kung hindi magiging interesting, interesting sa ano, interesado. Sasabihin ko sana interesante. May ganun bang word? Kung hindi interesante o hindi sila magiging interesado, ano? Sorry baluktot na ang aking Tagalog. Interesado. Hindi tayo makakonekta. Hindi tayo nila papansinin. Amen? Kaya, yung pag sinabing borders, kailangan, at para mangala tayo sa kaliwa at kanan, alam natin muna kung ano ibig sabihin ng territorial borders. Napag-aralan na natin yung gate, na hadlang. Napag-aralan na natin sa may gate, may mga kalaban, may mga territorial enemies. Amen? At bukod sa territorial enemies, may mga hangganan yan. Dapat alam mo kung sino yung nasa lugar na yan at alam mo kung ano yung lugar na yan. Amen? Kasi kung hindi, ligaw na ligaw ka. Amen? Ang territorial na hangganan, ito daw ay physical or symbolic line that separates one territory or jurisdiction from another. Bakit physical or symbolic? Kasi yung mga hangganan, pwede yung lupa lang, pwedeng sa tubig, di ba? May tinatawag na mga territorial land, territorial waters. Di ba yung pinag-aagawan, yung West Philippine Sea na inaagaw South China Sea daw. At maging sa Himpapawid, hindi ka po pwedeng alam nila yung boundary. Alam na nila kung pumapasok na ng Pilipinas at meron niyang nakatimbre yan sa ATO. Kung lilipad ang isang sasakyan sa Himpapawid, nakatimbre yan. Na nagmo-monitor siya kung nasaan na siya. Dahil, nabalitaan nyo naman, yung nagmungguan na eroplano. Amen? Na isa sa sundalo natin na medyo mataas ang posisyon na nakasama. Error yun. Minsan, yung piloto mismo, minsan, yung bumabasa ng radar. Dahil doon nila nakikita yung linya na tinatakbo. Maski sa dagat, ganun din. Amen? Sa Tagalog, ang hangganan ng teritoryo ay isang pisikal o simbolikong linya na naghihiwalay sa isang teritoryo o jurisdiction mula sa isa pa. Yan. Pag na-set na yung hangganan, nagkakapangalan na. Amen? Maski sa Pilipinas, may mga borders or boundaries na tinatawag. Merong lugar na pwede mong lakarin, hakbangan lang. Merong lugar na mapupuntahan lang natin sa pamagitan ng barko at eroplano. Pag pumunta ka ng Mindanao, magbabarko ka o mag-eroplano ka. Kung pupunta ka ng Visayas, ganun din. Pero within, sabi nga kung ikaw ay nasa Luzon,
Pwede kang maglakad, pwede kang mag-bike, mag-tricycle, kung paano ka makakarating. Alam nyo ba ang hangganan ng kaingin at bulihan? Alin? Nasaan? Malalaman lang natin kung naglalagay ng simbolikong hangganan. Amen? Naglalagay ng mga arko, minsan nga kawayan lang. Amen? O, alam mo ba yung umpisa ng Santo Niño, Santo Rosario, ng hangganan ng Malolo sa Paumbong, sa Hagunoy, meron niyang mga kanya-kanyang hangganan at nasasakupan. Amen? Kaya pag naiset na yan, nagkakaroon na ng mga pangalan. Alam mo na yung lugar, alam mo na anong pangalan ng lugar, at alam mo na kung paano ka papasok. Mahirap yung pupuntahan mo, hindi mo alam ang pangalan. Amen? Nagbiyahe ba kayo, umalis kayo na hindi nyo po alam ang pupuntahan nyo? Siyempre, alam nyo, unless na lang yung mga, yung mga palaboy na wala sa sariling katinuan, nalakad lang ng lakad. Pero tayo, pag lumabas ka ng bahay, may destinasyon ka, may pupuntahan ka. Kaya dapat, para maisagawa natin yung pagpaparami sa kaliwat kanan, bawat lakad natin, bawat alis natin, meron tayong layunin. Amen? Pinaplano natin, kaya nga tayo nagpiprepare para sa pagpapalawak ng Panginoon sa teritoryo niya sa pamamagitan ng iglesia na to dito sa Malolos. Ito ay mga sample lang, di ba, na parang weird. Pero nyo, ito lang yung ano nila, ito yung territorial border nila. Gaya nito, paano kung nawala yung marka na yan? Hindi mo na alam. Isang hakbang lang sa kanan, nasa Belgium ka na. Isang hakbang lang dito sa kaliwa, nasa Netherlands ka na. Amen? Sabi ko, maganda palang pumunta sa ganong bansa. Pag pumunta ka, isang pamasahe lang. Hahanapin mo lang yung boundary. Ito, pader lang, lupa lang. Yung England at saka Scotland. Pero katulad nito, tubig ang naghihiwalay sa kanila. O ito, yun lang, yung bato na yun, yun yung kanilang muhon. Ito, Spain na, ito Portugal na. Amen? Ito nga, ito lang. Itong linya na yan. Pag nandito ka, Turkey, doon sa kabila, Greece. Amen? O ito nga, ano lang eh. Pader lang. Ganyan lang ang paghahati. Alam nyo ba sa Pilipinas, may ganyan din tayong hangganan. Alam nyo ba, naguhit lang sa kalsada. Sa yung Tagaytay at Cavite at Batangas. Amen? Yung kalahati Cavite, kalahati Batangas. Kaya kung ikaw'y pumunta ng Tagaytay, nagkaroon ka ng offense doon, nandun ka sa kabila, pag kinuhanan ka ng lisensya, sa lipa mo pakukunin yung lisensya mo. Talagang yung kalahati ng kalsada ay sakop ng Cavite at kalahati ay sakop ng Batangas. Amen? Bakit natin inaaral yan? Dahil tayo ay nasa border na. Sabi nga, nasa fringes na tayo, nasa gilid-gilid. At kailangan natin ng humakbang.
Humakbang sa kaliwa, humakbang sa kanan. Amen? At may 5 tayong bagay na pag-aaralan. Bakit natin inaaral? Ano ang meron inside the border? Ano ang ine-expect natin para mas maging maayos at mas maging disimulado, mas systematic yung kataraanan kung paano natin ikakalat ang mabuting balita ng Panginoong Jesus. Iyon naman ang purpose natin. Maipakilala ang Panginoong Jesus at yung dalang kaligtasan sa pamamagitan ng gospel o mabuting balita ng Panginoon. O yan, papakita ko ulit sa inyo yung mapa natin. O, nandito tayo. Tingnan nyo na kung saang kaliwa at saang kanan kayo po pwesto. Amen? Hanapin nyo na kung saang kaliwa at saang kanan kayo po pwesto. Ibig sabihin, tatargetin na natin. Hindi hit and miss. Hindi hit and miss. Talagang tatargetin na natin yung mga lugar na pupuntahan natin. Amen? At para magagawa natin ng lahat, dapat lahat tayo busy. Busy at gagawin yung 5 bagay na to. Mas maganda yung tinuro natin 2 by 2. Or kung mas marami kayo, yung tatargetin natin, pwede naman. Kaya nga ako natutuwa, hindi ko man sinabi, hindi ko man inutos, pero ngayon, yung gawain ng simpleng prayer night sa merkado, sa pamamagitan ng Pamilya Esguera, lumalawak na. At ngayon, nagbabahay-bahay na sila. Lumilipat bahay na. Iyan yung pangangalat. Amen? Ina-apply na nga nila. At isa din sa panalangin ko na yung prayer night na ginagawa dito every Monday ng youth, mas marami din na mga adult ang sumama. Amen? Na iyon din ay darating ang time na dadami ng dadami at maglilipat-lipat bahay na. Amen? Hindi natin sila mapupunta dito. Kailangan puntahan natin sila. Ang Panginoong Jesus, hindi niya hinihintay na lumapit sa kanya yung tao. Siya yung naglalakad, nagbabayan-bayan kasama ang mga alagad niya. Amen? At iyan ang inuutos ng Panginoon sa atin. Diba? Nakakatuwa nga eh. Dahil pag Google search mo, nasa mapa na yung ating lugar ng panambahan. Amen? Amen? Palakpakan na natin ng Lord. O ito, wag tatargetin to unless na may tao. Huwag kayong pupunta dito unless na may tao dyan sa Kerubim. Kasi mga nandyan. Baka mamaya, ito po yung minahin ko, yung Kerubim of Heaven Memorial Park. Amen? O, dapat alam nyo, hindi po pwede. Walang buhay kang makakausap doon. Baka mamaya tumatakbo ka palabas dahil multo pala yung kausap mo. Amen? Pero madalas, pag may mga kalilibing lang, may mga tao doon na pwede rin sharean. Amen? Kasi ang kamay ng Panginoon ay mahaba para abutin kahit sa anong kaparaanan yung mga kaluluwa na nais nilang makarinig ng mabuting balita. May 5 tayong pag-aaralan at aalamin patungkol sa mga nasa loob ng teritoryo. Una, identity of the territory.
pagkakakilanlan ng teritoryo. Halimbawa, paumbong. Aaralin mo, ano ba yung lugar ng paumbong? Pag sinabi geographically, economically, pag-aaralan mo, ano ba yung lay of the land? Hindi ko matagalog geographical. May mga tubigan ba dyan? May mga kabundukan ba dyan? Saan sila kilala? O sa suka raw. Dati masarap yung sukang paumbong, pero nung naging commercialized, hindi na masyado. Hindi na hindi na ganong kasarap. So pag sinabing identity, anong kinabubuhay nila? Anong mga trabaho ng tao dyan? Anong lugar dyan yung mga parte ng ilog? Anong lugar dyan ng parte ng Kaburulan, Kapatagan? Meron bang mga bukirin dyan? Inaaral natin kung ano yung identity, pagkakakilanlan. Yung Malolos, anong pagkakakilanlan? Ha? Sa Eurobake? Dahil sa inipit. Ayun. Yung Baraswain Church. Dahil, iyon ay historical landmark. At kaya kilala doon ang Malolos. Yung sa Hagunoy, alam nyo ba ang pagkakakilanlan ng Hagunoy? Alam nyo ba kung saan galing yung pangalan ng Hagunoy? Uy, alam ni person. Pangalan daw yun ng isang halaman na nabubuhay sa tubig. Kaya tubig. Kaya pinangatawan na nila ang kanilang pangalan, lagi nakalubog sa tubig. Amen? Madalas, pag pinangalanan yung teritoryo, meron niyang pinanggalingan. May ugat yan. Bakit kailangan nating pag-usapan yan? Kasi isa to sa kaparaanan kung paano tayo makikipag-usap. Yung mga tao pala dito, mga mangingisda, ang gagamitin ko pala sa kanila yung buhay ni Pedro. O nung naglakad ang Panginoong Jesus sa tubig. O yung pala dito sa parteng Kulilan, mga ano pala yan, karamihan, mga bukid, mga magsasaka. So ang isi-share ko dyan tungkol sa pagtatanim. Amen? So ito yun sa kaparaanan. Simple nga, pag tinanong mo, saan galing yung pangalan ng paumbong? Sino ba nag-imbento na maging ganyan yung pangalan niyan? Amen? So, isa yan sa kaparaanan kung paano natin maunawaan yung pamumuhay nila, yung mga paraan nila. At madalas, pag sa isang lugar o isang community, madalas pala, dati, sa isang community, magkakakilala sila lahat. Ngayon, magkakakilala pa ba? Hindi na masyado. Sa totoo lang, dito sa apartment, sila Ani lang ang kilala ko at saka si Ka-Elsie. Pero yung ibang nangungupahan doon, hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon na makausap. Amen? Katulad dyan sa tapat, si Idol. Alam ko lang Idol, pero hindi ko alam yung tunay niyang pangalan. Nakikipagkwentuhan ako, pero mabigat. Sabi nga, mararamdaman mo, mabigat kausap. Pag nararamdaman nyo na sobrang bigat kausap, huwag nyo munang ituloy. Huwag nyo munang ituloy. Sa pag-share, pag naramdaman nyo mabigat kausap, huwag nyong ituloy. Iyon ay kaparaanan ng Panginoon para iparamdam, hindi pa panahon.
Hindi pa panahon. Amen? Pero yung open na open sa pakikipag-usap na halos ikwento na yung buong buhay na makakapasok ka roon. Amen? So, hamon yan. Alamin mo yung identity ng mga kapitbahay mo. Alamin mo yung mga pangalan ng nakatira dyan, ilang tao sa loob ng pamilya. Yun yung identity na kailangan alamin ng isang naglilingkod sa Diyos sa paghahayag ng mabuting balita. May tatargetin ka. Kung ito isang pamilya, ano ba yung buhay nila? Ano ba yung pangalan nila? Ilan ba sila? Ano ba yung mga trabaho nila? Ano ba yung mga interest nila? Ano ba paborito nilang pagkain? Amen? Dahil magdala ka lang ng pagkain, kumatok ka, bigyan mong pagkain. Minsan nga ang sasabihin pag inabutan mo, bakit po? Hindi nila ine-expect na may mga tao na di mo kilala pero bibigyan ka. Amen? Kasi sa panahon natin, parang hindi uso na hindi mo kilala pero pagpapalain ka. Hindi nila kayang unawain yun. Kaya ipapaunawa natin na si Kristo, ganon ang binibigay na pagpapala. Dahil ginagamit tayo ni Lord para pagpalain sila. Amen? So malinaw, alamin natin yung identity ng mga pamilya, ng mga nakatira sa bahay. Kasi sa isang tahanan, isa lang ang tatargetin mo doon. Pag nakatarget kayo ng isa at alam mo na siya yung dapat unang kausapin, buong sambahayan na yun. Kasi dadalahin yun ng buong sambahayan. Dadalahin nung nag-iisa na yun. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos sa Acts 17:26, from one man, He made all the nations that they should inhabit the whole earth, and He marked out the appointed times in history and the boundaries of their lands. Nakatalaga yung buhay ng mga tao na ito. Amen? Sabi nga, pinalaga na yung lahi na yan, mabubuhay, at kung hanggang saan yung lahi ay mabubuhay. Pati na yung kanilang nasasakupan. Minsan, yung dating napakalaking malawak na lupain, lumiliit. Bakit? Dahil sa paglakad ng panahon, nahahati. Amen? Nagiging mamanahan, nahahati. At minsan, yung mga nakabili o yung nakamana, ibinibenta, kaya napupunta sa iba. Amen? Pero ang Diyos, ang lahat naman ng lupain at lahat ng boundaries ay Diyos ang nagtatag. Sa Tagalog, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirhan. Diba? Nakatalaga na, tinalaga na ng Diyos. Tinalaga na ako'y mabuhay, mapasama sa lahi ng Domingo Reyes. At kayo rin, ganun. Meron tayong panggagalingang lipi at lahi, pero iisa naman lahat ang pinanggalingan. Yung unang taong ginawa ng Panginoon. So tandaan, alamin natin yung identity ng teritoryo. Yung kanilang lugar, yung mga tao doon, para mas madali tayong makahakbang, makapasok. Pangalawa,
Language of the territory. Wika ng teritoryo. Nabasa nyo ba yung Genesis 11? Nung lumang panahon, iisa ang kanilang wika. Iisa ang kanilang wika. Pero dumating ang pagkakataon, ginulo ng Diyos ang kanilang wika at nagkaroon ng pagkakaiba-iba ng salita. Halimbawa, kung ang minain mo na lugar ay Pampanga, sino papadala natin doon? Yung marunong magkapampangan. Siyempre, halimbawa, ano nga yung ibon sa kanila itlog ba? Yung itlog ebon. Kasi, kung ang sasabihin ko ibon, sa akin ibon yun, pero sa kanila pala itlog. Hindi kami magkakaintindihan. Amen? Kailangan, mas madali tayong makakakonekta kung tayo ay nagkakaunawaan. Amen? Di ba? Isipin mo nga, sabi ko, Lord, nung ginulo mo yung lengguwahe, kumalat siya, depende sa lahi at sa mga naging bansa. Pero bakit sa Pilipinas, ang dami ding mga sinasalita? Diba? Kalumpit lang, paghakbang mo ng isa, Pampanga, Kapampangan na. Diba? Tagalog. Tapos yung sa Tarlac, Tarlac ba yun? Ano yung boundary ng Ilocos? Ilocano na. Diba? Isang hakbang lang na iba na yung salita. So, kailangan alam natin yung wika o lingwahe. Eh, naintindihan ko pa yung tumawid dagat eh. Yung mga Bisaya, ayaw daw nila ng Bisaya, kundi Bisaya. Nagkaroon sila ng sarili nilang pananalita. Amen? Kasi, kung talagang inuutusan ka ng Lord na pumunta sa isang lugar, yung si Tita Sabel daw at saka si Changme ay pwedeng mag-mission sa Pampanga. Nakakasalita at nakakaunawa sila ng Kapampangan. Sino dito yung nakakaintindi rin ng ibang dialect? Di ba, nakakaintindi ng Bisaya, nakakaintindi ng Ilocano. Di ba? Ako pagka nagbabiyahe, nag-aaral ako ng basic. Halimbawa, pupunta ka ng Japan, mag-aaral ka ng ilang basic na language nila. Paano ka bumati, paano ka magtanong, yan lang. Paano ka magbigay galang, paano ka mag-good morning, paano ka magpasalamat. Yung basic, kasi mapapansin ninyo, pagka, halimbawa, pumunta ka ng Japan, nagpasalamat ka, sinabi mo lang, arigato. Natutuwa sila na ikaw hindi ka Hapon, pero meron kang inaalam mo yung salita nila. Ganun din. Kailangan aralin natin ng konti. Sabi ko, Lord, kailangan pa bang aralin yung lengguwahe nila? Meron na tinanggap na natin na ang universal language ay English. Wala naman akong problema sa pakikipag-usap sa lengguwahe ngayon. Kaya Gandhi, dapat English speaking na kayo sa bahay. Amen? Kailangan
makakonekta tayo sa kanila sa pamamagitan ng alam nilang lengguwahe. Amen? Kahit ano lang, yung simple-simple lang. Sabi ng 1 Corinthians 14:10, undoubtedly, there are all sorts of languages in the world, yet none of them is without meaning. Tayo, pag hindi natin naiintindihan, walang ano yung pakinabang sa atin. Pero doon sa nagsasalita nun, may kahulugan yun. Amen? May kahulugan. Kahit nga yung sa Benguet, sa Ifugao, kala mo pag nag-usap mga ibon, para namang mga ibon, parang mga pero nagkakaintindihan sila. Dahil iyon yung natutunan nilang wika. Nagkakaunawaan sila. Pero tayo, hindi man natin maunawaan yun, meron yung kabuluhan at kahulugan sa kanila. Sa Tagalog, walang alinlangan na napakaraming uri ng mga wika sa sanlibutan at wala isa man na walang kahulugan. Siyempre meron, yung mga hayop na may sariling lengguwahe. Amen? May pinanood nga akong animal documentary. Pinakita doon the secret lives of animals. Meron silang paraan, may lengguwahe sila ng pakikipag-usap, may lengguwahe pa nga sila ng pagliligawan. Amen? Ay, lalo na yung tao. Kaya mag-aral tayo. Mag-aral tayo. Kung hindi tayo aral, magsama tayo ng interpreter. Biruin mo, nag-share ka ng word of God, may interpreter ka. Di ba? Magsama tayo ng interpreter. Kung talagang, lalo na kung mag-mission ka, pinadala ka ng Lord sa China, kailangan may interpreter ka. Amen? O kaya, paghandaan mo yung pagpunta mo doon. Napakaraming kaparaanan para mag-aral. May mga audio instruction. Naririnig mo na kung paano nila pinopronounce at kung ano ibig sabihin doon. Nasa iyo na lang na hindi ka matuto. Pero may mga available resources. Sa Google nga, may translate sila eh. Pati kung paano siya binibigkas. Para sa pangatlo, ito yung pag-aaralan pa natin. Customs and traditions of the territory. Mga kaugalian at tradisyon ng teritoryo. Dapat alam natin yan. Kasi, pagka namali tayo ng nagawa natin, na ito pala sa kanila ay tinuturing na holy, na sasaktan natin yung kanilang tradisyon, pananampalataya. Maaring mali yung kanilang tradisyon, pero hindi natin outright na sasabihin, alam nyo ba na kinasusuklaman ng Diyos yung pagpoprosesyon nyo ng mga santo. May respeto pa rin. Kaya nga itinuturo sa kanila yung tama. Halimbawa, kung pupunta ka sa lugar na sa mga bahay-bahay, pupunta ka sa South Korea, sa Thailand, sa Japan, standard sa kanila, hindi ka magpapasok ng tsinela sapatos o tsinela sa loob ng bahay. Yung ginamit mo sa labas, panglabas lang yan. Kung magchichinelas ka sa loob, gagamitin mo yung tsinelas na pangloob nila. So, iyon ay pagrespeto sa kanilang kaugalian at tradisyon. Halimbawa sa Israel, marami silang
pagkain na binawal ng Panginoon na kainin. Pero nung dumating ang New Testament, diniklara ng Panginoon na lahat ay malinis. Na ang madumi ay yung lumalabas na madumi mula sa bibig. Pero nasa kaugalian pa rin nila yon at tradisyon. Kaya dapat maging maingat ka na kung hindi sila kumakain ng gano'n, katulad sa atin, yung mga Muslim, hindi kumakain ng baboy, igalang natin yun. Kung bibisita ka sa bahay na ang kilala, alam mong Muslim, huwag ka magdala ng baboy. Huwag ka magdala ng, ito po, dinalan ko kayo ng ulam, pork adobo. Specialty ko po yung lutuin. Huwag ka magdadala ng pagkain na galing sa baboy. Amen. Respetuhin pa rin natin. Sabi nga hindi dapat ito maging dahilan para matisod sila o hindi dapat maging dahilan para ma-turn off sila. Kasi hindi ka pa nga nakakapag-share na turn off na. Pag na-turn off na, ayaw na makinig. Amen? Dapat maging maingat tayo sa lahat ng ating gagawin. At ito ay isa sa sinabi ng mga Pariseyos sa Matthew 15:2, why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat. Sa atin nga, natural na yan eh. Magugas ka ng kamay bago ka kumain. Amen? Dahil mahalaga lalo na sa panahon ngayon, yung kalinisan. Dahil napakaraming mikrobyo, bakterya, siguro yung panahon nila, hirap sa tubig, o kaya hindi nag-offer ng, kasi madalas pag pumupunta sila sa bahay, yung may-ari ng bahay nag-o-offer ng tubig para sila maghugas, pati ang paang, hugasan din. Baka gutom na, nakalimutan na yung tradisyon na maghugas ng kamay bago kumain. Amen? So, igalang natin yung mga tradisyon kung sino man yung pupuntahan natin. Halimbawa, kung ang tradisyon sa isang bahay, hindi kumakain doon, na hindi pa dumadating yung ama ng tahanan, kakain lamang sila, kahit nakakain dyan, huwag kang kakain. Amen? Kasi kung bibisitahin kang gano'n, yung kung kanino ka kumukonekta doon, alamin mo. Ano ba yung mga kinakaugalian sa bahay nyo. Kaya nga kailangan kilalanin natin yung tao nasa loob. Sabi dito sa Tagalog, bakit lumalabag ang iyong mga alagad sa tradisyon na matatanda. Hindi sila naghuhugas ng kanilang kamay bago sila kumain ng tinapay. At alam niyo ang isa pang ipinukol sa Panginoong Jesus at sa kanyang mga alagad, yung kumakain sila at nakikisalo, nakilala nilang mga makasalanan. Kasi sa kanilang lugar, dalawa lang ang klase ng tao, isang Hudyo at isang Hintil. At yung Hintil, ang pagkakakilanlan nila, ito yung mga walang Diyos at sila yung mga makakasalanan. Amen? Pero tayo, kailangan nating abutin yung mga makakasalanan. Ngayon, kung yung inaabot mo na makasalanan ay mas malakas pa ang espiritu sa iyo, ay ikaw ang nadala at hindi mo siya nadala, kailangan mo ng talagang matinding anointing ng banal na spirito. Kaya hindi ka pupunta na hindi handa. Kasi baka mamaya, siya pala ay marami ding alam sa salita ng Diyos, bigla, parang nabaluktot yung pagkakaunawa mo, ang pinaniniwalaan mo na ngayon ay siya, hindi na yung paniniwala mo. Amen?
Kaya kailangan matibay yung pundasyon natin tungkol sa mabuting balita ng ating Panginoon. Amen? At yung pang-apat, dapat alam din natin yung power and authorities in the territory. Kapangyarihan at otoridad sa teritoryo. Alam natin kung sino yung mga pinuno at mga nangunguna. Bakit? Kasi pag may gagawing gawain, magpapaalam tayo sa kanila. Amen? Kailangan lumapit tayo, magpaalam. O kaya, pwede rin silang maging source. Halimbawa, kung sa susunod ng anniversary ng church ay doon sa covered court ng Kaingin gagawin. Nakita nyo na ba yung covered court ng Kaingin? Malaki. Amen? Na magpapaalam tayo sa kinauukulan. At pagdating dyan, may connection na tayo. Amen? Sana hindi ko alam kung hanggang kailan si Cap Robin, may isang term pa siya kung tatakbo ulit. Amen? Dapat, kilala natin sila at iginagalang din. Kasi hindi pwede na mapulaan tayo. Ganyan ba yung mga mananampalataya na yun? Ganyan ba yung mga born again na yan? Parang mga bastos. Nagpara-parada dyan, hindi man lang nagpasintabi sa pinuno ng barangay. Nagpapasintabi. Katulad nung ginawa natin yung pag-iikot sa bahay-bahay, nagpaalam si Pastora Feli kay Cap Oli. Amen? Na hindi tayo pumunta doon na bigla ka na lang namudmud roon. Nagpasintabi tayo doon sa pinuno ng lugar. At kaya nakikita naman, maayos pala yung sa pakikipag-usap. Ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 Peter 2:13-14, submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor or as the supreme authority or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. Sa Tagalog, pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na isinubo niya. Yung mga itinalaga na may katungkulan, ang Diyos din ang nagtalaga ng kanilang pamumuno. Kaya dapat igalang din natin yung kanilang kapangyarihan, yung kanilang pamumuno. Hindi natin sila babastusin kahit hindi sila mga Kristiyano, kundi magpapasakop tayo. Magpapasakop tayo ng ayon sa batas. Amen? Basta lagi ang pagpapasakop natin sa kanila ay ayon lang sa batas. Pero yung hindi naman sakop ng batas na wala silang kapangyarihan doon, wala sila dapat na pakialam. Halimbawa, sinabi, yung CLGN, maingay yan pag sumasamba. Nagpetisyon yung mga kapitbahay na itigil yung panambahan. May sakop ba ng barangay yun, ng barangay chairman? Siyempre hindi. Dahil sa konstitusyon natin, hindi pinagbabawal na magtipon. Amen? Ang pinagbabawal lang ay yung from 10 p.m. onwards na mag-iingay. Hindi na tayo umaabot doon. Kaya nga yung mga nagbibideoke, nagkakaraoke, hanggang alas 10 lang. Dahil iyon yung itinalaga na sa lokal na batas. Sa susunod, siyempre yung panglima, spiritual beliefs in the territory. Mga spiritual na paniniwala.
Dapat alam natin ano ba yung relihiyon nila. Ano yung Diyos na pinapaniwalaan nila? Sila ba'y Muslim? Sila ba'y Katoliko? Sila ba'y, ano pa ba, Sabadista? Sila ba'y Mormon? Sila ba ay mga Buddhist? Dapat aalamin din natin yung pinaniniwalaan nila. Para may idea tayo, ay ito, pagka ganito ang sisharan mo, napakahirap. Kagat sa kanila yung doktrina nila. Hindi ka makaka-breakthrough. Yung pader ng kanilang paniniwala, ang hirap gibain. Pero ang ating Diyos ay makapangyarihan. Hindi pwedeng hindi magigiba. Kahit nga sa mga Kristiyano yung mga nagsasabing Kristiyano sila, merong mga denominasyon na hindi sang-ayon sa salita ng Diyos. Halimbawa, si Kristo hindi naman tagapagligtas, hindi siya Mesaya, hindi pa dumarating ang Mesaya. Ang hindi nila alam, yung pangalawang pagdating ng Mesaya, pag end of the world na yan, huhusgahan na yung mundo. May mga naniniwala na iisa lang yung Diyos. Hindi sila tatlong persona na magkakaiba, pero iisa. Amen? May mga naniniwala na si Jesucristo, teacher lang, apostol lang, marunong na tao lang, marunong na propeta lang, hindi siya Diyos. Kaya alamin natin yung ugat ng kanilang pananampalataya. Amen? Ang dikit sa atin, sabi nga, yung malapit ay yung Catholic belief. Naniniwala sila na si Kristo ay Messiah. Naniniwala sila na si Kristo ay naging tao pero siya ay Diyos. Naniniwala sila sa Trinitarian God. Pero ang pagkakamali nila, naglagay sila ng mga imahen na hindi naman dapat sinasamba. Dahil ang ating Diyos ay Espiritu, hindi siya maaring irepresenta ng anumang imahe. At yung mga paniniwala nila ngayon, dito sila bulag. At doon kailangan buksan ang kanilang mga mata sa katotohanan. Gaya ng sabi ng salita ng Diyos sa Ephesians 4:18, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of the hearts. Kaya kailangan mabago muna yung kanilang mga puso. Sa Tagalog, nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasa'y nahiwalay sa buhay ng Diyos. Dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa kanilang katigasan, dahil sa katigasan ng kanilang puso. Minsan nagmamatigas lang minsan nagmamarunong lang. Hindi nila maibaba yung hindi nila maialis yung kaalaman nila, ayaw nilang bitawan yon at ayaw nilang yakapin yung katotohanan. Dagdagan pa natin nga ng verse. Bakit sila bulag? Bakit sila mangmang? Sabi dito sa 2 Corinthians 4:4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Bulag sila sa ngayon, binulag sila ng
ng maghahari sa mundo na to. Sino naghahari sa mundo na to? Si Satanas. Sa Tagalog, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo. Ang kaluwalhatian ng Diyos na siyang larawan. Ang kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen? Kaya kailangan malaman nila yung katotohanan. At paano nila malalaman ang katotohanan? Yung may hawak ng katotohanan, dapat ikalat yan. Kung sino yung nakakaalam ng katotohanan, dapat ikalat niya. Dahil hindi kakalat ang katotohanan kung mananatiling nakatikom yung ating mga bibig. Amen? Hindi nila malalaman kung hindi tayo magsasalita. Hindi nila malalaman kung walang maghahayag. Kaya ang panawagan, ihayag natin yung mabuting balita. Sige, recap na natin. Understanding territorial borders at meron tayong 5 bagay na pinag-aralan. Unawain natin, bago natin pasukin yung kanilang teritoryo, meron muna yang dapat alamin. Nasa hangganan pa lang tayo. Una, identity. Kailangan alam natin yung lugar, alam natin yung pamumuhay ng lugar, alam natin yung mga kinabubuhay ng mga tao doon. Pangalawa, yung language, yung kanilang wika. Pag-aralan natin. Sasabihin nyo, paano yung mga pipis? Yung mga hindi nakakarinig? Ay, mag-aaral tayo ng sign language. Ang una nyo pag-aaralan, kung mag-share kayo sa PP, yun lang, yung sign language na God loves you. Amen? Yun lang. Yun lang ang una muna nyo pag-aralan. Amen? Pangatlo, alamin natin yung customs and tradition. Ano yung mga nakagawian nila? Ano yung mga ayaw nila? Bawal sa kanila? Para hindi natin marespeto natin. Marespeto natin yung tradisyon nila sa loob ng bahay. Yung nakaugalian nila sa loob ng bahay. Pang-apat, kilalanin natin yung mga kapangyarihan at otoridad, yung mga namumuno sa lugar. Kung ito ay isang pamilya, sino ang namumuno dyan? Yung ama. At sa ilalim niya, yung ina. Amen? Kaya dapat kilalanin natin yung mga magulang kung ito hindi pa mananampalataya. Amen? At panglima, dapat alamin natin, naunawaan natin yung kanilang spiritual beliefs. So, ano ba yung paniniwala nila? Ano ba yung kinamulatan nilang pananampalataya? Amen? So, para sa unang linggo, kailangan para palawak natin ang teritoryo ng Diyos na ibinibigay sa atin, unawain muna natin yung mga territorial borders. Kasi pagka yung mga borders na to ay naihanda na natin, handang-handa na rin tayong humakbang at pumasok sa kanilang teritoryo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Sige po,
Tayo ay dadako na para sa ating communion. At habang pinamimigay yung elemento ng communion, awitan natin si Lord. Sige po, tinatawagan na yung mga kabataan na nasa taas. Nadako na tayo para sa communion. Ito na lang ayun. Hindi, kita sa natin siya. Dito na lang kayo kumuha. Sige po, awitan muna natin ang Panginoon. Ang buhay na sa tayo ay tumigil.